ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, February 12, 2026. Narito po ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, Senador Robin Padilla tinawag na mahihina ang mga kabataan ngayon. Mga text message sa pagitan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Yusek Adrian Bersamin ukol sa umano'y kickback kasama sa mga ebidensyang ipipresenta sana kung nagpatuloy ang impeachment process laban sa Pangulo. Illegal na isabong, tuloy pa rin ang operasyon sa bansa. 2 operators pinangalanan ng isang senador. Malacanang, itinangging bumibitaw na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa laban kontra korupsyon. Pilipinas hindi makikialam sa ipinataw na travel ban ng China laban sa 16 na opisyal ng Kalayaan, Palawan. Rolls-Royce ng pamilya Diskaya may nakabili na. Metro News, 23 anyos na estudyante patay makaraang tumalon mula sa istasyon ng LRT-1. Science and Technology News, Digital Ledger para sa mga foreign assisted project inilunsad ng DPWH at Blockchain Council. Lifestyle News, sa British Museum nakalikom ng mahigit 279 million pesos upang makuha ang isang Henry VIII heart pendant. Sa ating music trivia, kaarawan ngayon ang American keyboardist and singer-songwriter na nagpasikat ng mga awiting I Keep Forgotten, Every Time You're Near at On My Own. Sino siya? Alamin. Balitang kakaiba, mga mag-aaral sa isang eskwelahan sa Taiwan, kailangan mo ng mag-rock wall climbing para makuha ang kanilang graduation certificate. Ang ating po oras, 6:43 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman po si Kenny Gacosta. Narito naman po ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Tinawag ni Senador Robin Padilla na mahihina ang mga kabataan sa panahon ngayon. Inihiyag ito ng senador sa gitna ng pagtalakay sa mga panukalang batas na magre-regulate sa paggamit ng mga kabataan sa social media na pinaniniwala ang nakakaapekto sa paghubog at mentalidad ng mga kabataan. Sa pagdinig, sinabi ni Padilla na ang mga kabataan ngayon na hindi tulad ng kanilang henerasyon na hindi iyakin at hindi agad sumusuko. Dagdag pa ni Padilla, maging ang salitang depression na hindi uso noon, hindi gaya ngayon na kahit ang mga maliliit na bata ay nagsasabing depressed sila. Ang mga bata po ngayon, sad to say, huwag kayong magagalit sa akin. Ako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Natuto kami sa kalsada. Natuto kami na wag umupo, umiyak. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun kung ano yung depression. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. Magulo. Sinabi pa ng senador na maraming kabataan ngayon ang nalululong sa social media at hindi na lumalabas para makipaglaro at makipagkaibigan. Bunso dito, sinabi ni Padilla na kailangan na ng batas na magre-regulate sa paggamit ng social media lalo na sa mga kabataan. Inihalimbawa ni Padilla ang Australia, France at Italy na naglagay na ng regulasyon o ban sa paggamit ng mga kabataan sa social media matapos na makitaan ng mga negatibong epekto sa kanilang paglaki. Samantala, meta ng Facebook nagisa sa Senado dahil sa mga fake news. Narito po ang report ni Conde Batak.
Nasermona ni Senator Raffy Tulfo ang Meta, ang parent company ng Facebook, sa ginanap na pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media tungkol sa nagkalat na fake news sa social media platforms. Sa pagdinig ay dumalo ang Public Policy Head for Indonesia and Philippines ng Meta na si Bernie Mostafa. Sinita ni Tulfo kung bakit hindi agad na take down o inalis ng Meta ang deepfake post laban kay Pangulong Bongbong Marcos na noong February 2 pa nagsisirculate sa social media. Hindi na iwasang magalit ng senador dahil tahasan itong pambabastos sa Pangulo at hindi nito tinanggap ang paliwanag ng Meta na pinoproseso pa lang ang pag-alis ng post. No, it's been 1.5 weeks now. Yes, February 2, it was posted. that's right. And until now, it's still there. And he said it's being processed. Uh, Come on, take it down, Mr. Mustafa. Our president is being disrespected blatantly. And you're not doing anything about it. And you said you're still processing it. Come on, take it down. God damn it. We'll take, Take a it look down again. already. We'll take a long to verify whether it's been taken down or not. But what we understand it's already been taken down. Might be some other assets that still have this, so that we have to adjust that as well. Bago ito ay umalma rin si Tulfo sa Meta tungkol naman sa isang fake news na naka-attribute sa kanya laban sa isang politiko na hanggang ngayon ay hindi pa na-aksyonan ng Meta kahit inireport na niya ito noong una. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. 774 Balita Ngayon. Samantala, kumpiyansa ang ACT Teachers Party List na may matitibay na ebidensyang ilalatag sila kung nagpatuloy sana ang proseso ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pangunahing tinukoy ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang mga text messages sa pagitan ni Pangulong Marcos at ni dating Presidential Legislative Liaison Office USEC Adrian Bersamina patungkol sa kickback sa flood control scandal. Kabilang anya rito ang palitan ng mensahe ng dalawa ukol sa umano'y delivery ng 8 billion pesos mula kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Kung nagtuloy-tuloy ay yun ang pagkakataon para lumabas ang ebidensyang ito. At ano ang ebidensyang binabanggit natin? Sabi nga, mga komunikasyon sa pagitan mismo ng Pangulo at saka ni Undersecretary Adrian Bersamin. Ang lumalabas talaga ay siya yung personal runner, ibig sabihin utusan, bagman, ibig sabihin tagatanggap ng kickback, tapos disbursing officer. Siya yung nagre-release ng pondo sa authorization ng Pangulo. Binanggit ni Tino na maraming mga mambabatas ang nakakaalam sa naturang palitan ng text messages ni Pangulong Marcos at Bersamin at isa umano si Batangas Representative Leandro Leviste sa mga source nito. Kaugnay nito, sinabi ni Tino na si Leviste ang dapat na magsapubliko nito dahil siya ang makakapagpaliwanag kung paano niya ito nakuha. Samantala sa kaugnay na balita, Batangas Representative Leandro Leviste tumangging kumpirmahin ang umano'y text messages sa pagitan ni Pangulong BBM at dating USEC Adrian Bersamin kaugnay sa kickbacks mula sa flood control scandal. Grace Mariano sa detalye. Walang direkta o malinaw na sagot si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kaugnay sa umano'y palitan ng text messages sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at dating Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin patungkol sa kickback sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, isa umano si Leviste sa mga source ng nabanggit na text messages kaya siya ang magsapubliko nito dahil siya ang makapagpapaliwanag kung paano niya yon nakuha. Pero diin ni Leviste sa mga nagtatanong kung totoo bang may hawak siya na iba pang mga ebidensya kaya pinakiusapan siyang mag-abroad ay panoorin na lang ang mga pahayag ni na Representatives Antonio Tino at Egay Erice. Binanggit ni Leviste na hindi na siya magbibigay ng bagong pahayag. Sa halip ay muling ipinost ni Leviste sa kanyang Facebook page ang nauna niyang pahayag na ilalabas niya sa tamang panahon ang mga hawak niyang ebidensya ng pagtanggap ng kickbacks mula sa maanumalyang mga proyekto ng Department of Public Works and Highways.
Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyong balita, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Natuklasan sa pagdinig ng Senado na namamayagpag pa rin hanggang ngayon ang isabong na itinuturing na iligal sa bansa. Ito ay matapos ay presenta ni Senador Raffy Tulfo sa pagdinig ng Committee on Games and Amusement ang real-time live streaming ng isang online sabong na pwedeng tayaan. Habang si Senator Sherwin Gatchalian naman ay ipinakita ang isabong website na noong Martes lang ay active ba pero nakatigil na ngayon at posibleng natakot dahil sa pagdinig ng Senado. Sinita ni Tulfo kung bakit hindi napapahinto at nahuhuli ang mga nasa likod ng isabong, gayong alam naman pala ito ng mga law enforcement agencies. Inihayag pa ni Senador Raffy na ang ipinakitang live streaming ng isabong ay pag-aari umano ng isang kingpin na gambling lord sa Central Luzon na noong nakaraang taon pa nag-ooperate. Binanggit naman ng Senador na sa Region 3 at Region 4 ay Pineda ang apelyido ng operator ng isabong, habang sa Cordillera Administrative Region o CAR sa May Abra ay Bernos naman ang apelyido ng isabong operator. Gate ni Tulfo, ang kaya lamang hulihin ng mga otoridad ay mga gerilya o maliliit na sugal na may taya tulad ng Tupada, Caracruz at Tong-its. Pero ang mga big time operators ay hindi man lang nahuhuli dahil malalaki ang mga pangalan. Sirit na. Ako, wala ko Intel fans. Ito galing sa kaibigan kong barbero. Ang sa Region 3 and Region 4, Pineda ang apelyido ng operator niyan. Sa Region, sa CAR, Cordillera Autonomous Region, Abra, ang apelyido ay Bernos. Buti pa yung barbero ko, walang Intel fans, alam. Kayo, ang lalaki ng Intel fans yun, hindi nyo alam. Kaya siguro hindi nyo mahuli-huli dahil dun sa mga pangalang malalaki. Yan po ang pahayag ni Senador Raffy Tulfo. 774 Balita Ngayon. Samantala, itinanggi ng Malacanang ang paratang na nawawalan na ng interes si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapanagot sa mga sangkot sa mga anomalya sa flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi nalilihis ang atensyon ng Pangulo at patuloy na nakatutok sa takbo ng mga investigasyon. Paliwanag ng palasyo, kasabay ng paglilinis sa pamahalaan, kailangan ding tutukan ang pagpapasigla ng ekonomiya. Hindi anya may kakailan na ang mga nabunyag na anomalya ay may epekto sa tiwala at galaw ng ekonomiya. Kaya mahalagang maresolba ang mga ito habang pinapalakas ang kabuhayan ng mga Filipino. Hindi po nawawalan ng interes ang Pangulo sa pagpapanagot kung sino man ang dapat na managot. Tututukan lamang po ng Pangulo ang ekonomiya dahil kailangan po ito. Dahil sa sobrang ingay po na nagaganap, dahil sa binuksan niya po ang issue sa paggamit ng maanumalyang flood control projects or paggamit ng pondo at pag-aabuso dito, ay talaga pong nagkaroon ng ingay at ina-expect naman po ng Pangulo yan. Dahil kung galit po ang mga Pilipino sa korupsyon, lalo pong mas galit ang ating Pangulo. Sa kabila nito, nanindigan ng Malacanang na nagpapatuloy ang mga hakbang para linisin ang pamahalaan kasabay ng pagtutok sa mga programang magbibigay ng mas maayos na oportunidad at kabuhayan sa bawat Pilipino. Samantala, Malacanang itinangging pinag-iinitan ang mga senador na tumutulong kay Vice President Sara Duterte. Chanel Salazar sa report. It's another story telling a lie. Ito ang buwelta ng Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na tinatarget umano ng administrasyon ang mga senador na nakikipag-ugnayan o tumutulong sa kanya. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang katotohanan na akusasyon at isa na naman umano itong imbento. Git pa ni Castro, ilang ulit nang nagpapakalat ng maling impormasyon ang Vice Presidente. Nauna na pong nagpakalat ng fake news ang Vice Presidente patungkol sa di umanong pagkaing baboy lamang ang 20 pesos na bigas na ipapamigay or rather ibibigay at ibibenta sa mas murang halaga ng Pangulo through Kadiwa Centers. Nandyan din po yung fake police blotter, altered police blotter mula sa Beverly Hills. Nandyan din po yung mga fake videos, hindi isa, kundi dalawa, laban sa Pangulo at sa ating unang ginang. Lahat ng yan ay fake.
Sabi ni Castro, walang pananakot o harassment na nagaganap laban sa mga senador at wala rin umanong ebidensyang paratang kaya hindi ito dapat basta paniwalaan ng publiko. Sino ba talaga ang may kakayanan na gumawa ng karahasan? Sino ba ang nagbabanta ng buhay? So, sa ganyang mga statement, just tell it to the Marines. Si Palace Press Officer Claire Castro. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Hindi pakikialaman ng Pilipinas sa naging desisyon ng China na pagbawalan ng 16 na opisyal ng Kalayaan Palawan na makapasok sa kanilang bansa. Pahayag ito na Malacanang matapos ipataw ng China ang travel ban kasunod ng pagdedeklara ng Kalayaan LGU kay Chinese Ambassador to the Philippines Jing Quan bilang persona non grata. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi saklaw ng Pilipinas ang anumang desisyon ng China, gaya rin anya na hindi dapat panghihimasukan ng China ang mga pasya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa ni Castro, ang usapin ay saklaw ng foreign relations kaya ipinaubayan na niya ito sa Department of Foreign Affairs. Kung ano man po ang naging desisyon at polisiya ng China ay hindi naman po natin to saklaw. Katulad din po ng hindi nila dapat masaklawan kung ano po ang nagiging desisyon ng administrasyon na ito. Pero ang detalye po niyan ay mas maganda po na ibigay ko na po kay Secretary Tess Lazaro ng DFA. Ng Pangulo ang kalayaan sa pagpapahayag ng Senado at maging ng China matapos itong kondinahin na resolusyon ng Senado na bumabatiko sa mga pahayag ng Chinese Embassy laban sa mga Pilipinong opisyal na tumututol sa aksyon ng Beijing sa West Philippine Sea. Giit ng Malacanang, nananatiling malinaw ang posisyon ng Pilipinas sa ugnayan nito sa China na matatag ngunit nananatiling diplomatiko. Ang Pangulo po kasi ay rumirespeto sa kalayaan ng pamamahayag. Kung may kalayaan po ang China sa kanilang pamamahayag, ganun din naman po ang sino man na Pilipino at kung ano man din po ang inihayag ng Senado. At muli, uulitin po natin ang posisyon ng Pangulo patungkol po sa relasyon sa China. Firm but diplomatic po. Ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Samantala, peace and order situation sa bansa na nanatiling matatag ayon sa PNP. Detalye po ihatid ni Angel Garcia. Iginiit ng Philippine National Police na buwag na ang malalaking lokal na teroristang network sa bansa at nananatiling matatag ang peace and order situation sa kabila ng puwesto ng Pilipinas sa 2025 Global Terrorism Index. Sa pinakahuling ulat ng GTI, nasa ika-20 puwesto ang Pilipinas mula sa 163 mga bansa na may score na 5.17 sa 10-point scale kung saan 10 ang may pinagkamataas sa epekto ng terorismo. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kinikilala nila ang naturang ulat, ngunit dapat ding isaalang-alang ang malalaking tagumpay ng pamahalaan sa pagpapabuti ng seguridad at pagsugpo sa karahasang may kaugnayan sa terorismo. Binigyan din ni Nartates ang mga grupong gaya na lamang ng Abu Sayyaf at mga natitirang miyembro ng Mauti Group na mahina na dahil na rin sa tuloy-tuloy na operasyon ng pulisya at mga community-based intervention. Aniya, hindi lamang nakatuon ng PNP sa search and destroy operation kundi sa mas pinaigting na preventive intelligence upang tuluyang maparalisa ang kakayahan ng mga lokal na teroristang grupo na makapag-recruit, makapagtipon muli at makapaglunsad ng karahasan. Tiniyak din ng pambansang pulisya na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya upang hadlangan ang anumang banta ng terorismo. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. May bumili na sa kontrobersyal na luxury vehicle ng mga diskaya na isinubasta ng Bureau of Customs kahapon.
Ang founder ng Igorot Stones Incorporated na si Pio Velasco ang nakabili ng Rolls-Royce Cullinan 2023 car na nagkakahalaga ng mahigit 29 million pesos. Hindi naman nabili ang iba pang mga sasakyan na isinalang sa public bidding. Ayon sa tagapagsalita ng BOC na si Attorney Chris Bendijo, matapos ang auction ay dumaraan pa ang sasakyan sa proseso ng clearance, gate pass, pag-verify sa bayad at koordinasyon sa LTO para sa pagpapalit ng plaka. Binanggit din ni Bendijo na may ilang opsyon ang ahensya para sa mga hindi pa nabibentang sasakyan. Pag-aaralan niya kung isasama pa ang mga ito sa mga susunod na auction upang tugunan ang two-field bidding requirement bago payagan ang direct offer. Samantala, Senado umani ng papuri sa mga advocate group. Narito ang detalye ni Gina Mape. Pinapurihan ng iba't ibang advocate group ang Senado kasunod ng pagpapatibay sa resolusyon numero 37. Nakasaad sa resolusyon ang tahasang pagkondena sa hindi nila katanggap-tanggap na asal at mga pahayag ng embahada ng China laban sa mga opisyal at institusyon ng ating pamahalaan. Ayon sa mga advocate group, ang hakbang na ito ay malinaw na patunay na naninindigan ng Senado sa pagtatanggol sa bansang soberenya, dignidad at karapatan ng sambayanang Pilipino sa gitna ng patuloy na panghihimasok, pananakot at aggression sa West Philippine Sea ng mga sasakyang pandagat ng China. Iginit ng grupo na mahalaga ang isang matatag at nagkakaisang tinig mula sa ating mga institusyon at mga mamamayan. Nanindigan ang mga advocate group na sa atin ang West Philippine Sea, ang Kalayaan Island Group, hindi lamang bilang usapin ng teritoryo kundi bilang simbolo ng ating kasarinlan, dangal at kinabukasan. Ang paninindigan nila ay nakabatay sa pandaigdigang batas kabilang ang United Nations Convention on the Law of the Sea at ang 2016 Arbitral Award na malinaw na kumikilala sa mga karapatan ng Pilipino sa loob ng ating economic zone. Ang mga advocate group ay kinabibilangan ng Filipinos Do Not Shield Movement kasama ang mga leader ng iba't ibang samahan gaya ng Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya, Liga Independensya ng Pilipinas Youth o LIPI Youth, Kabataang Artista, manunulat, mananayaw para sa sining at kultura, Alyansa ng Kabataan sa Komunidad, Liga ng Magkakapitbahay sa Parola Binondo, Cavite Volunteers and Runners for WPS, Katipunan ng Responsableng Maralita para sa Bayan, mga loyalista, at BBM Calamba Warriors. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 7:03 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Patay ang 23 anyos na lalaking estudyante makaraang tumalon mula sa mataas na bahagi ng Fernando Po Jr. Station ng LRT-1. Batay sa pahayag na inilabas ng Lightrail Manila Corporation o LRMC, bandang 10:30 ng umaga kahapon nang tumalon ng lalaki mula sa platform ng istasyon patungo sa kalsada ng EDSA na naging dahilan ng pagkasawi nito. Makapanood naman sa nag-viral na dashcam video na matapos tumalon ng lalaki ay nabundol pa ito ng isang dumaraang sasakyan. Iniimbestigahan na ng Quezon City Police District o QCPD kung may foul play sa pagkamatay ng estudyante. Kinukuha na rin ng mga otoridad ang statement ng driver ng sasakyan na umano'y nakasagasa sa estudyante makaraan itong mahulog. Nilinaw naman ng QCPD Public Information Office Chief Major General Jennifer Ganaban na bahagi ng standard protocol ang pag-hold sa driver upang makuha ng testimonya. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos and 48 centavos. Nasa 69 pesos and 57 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Habang ang British pound ay nasa 79 pesos and 80 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 59 centavos. Habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah? Narito na mga lumabas ng winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi February 11, 3, 14, 25, 13,
23 at 22, kung saan naabot sa 45 million pesos ang papremyo. Wala namang nakapag-uwi ng nasabing papremyo. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 17, 15, 32, 45, 40 at 12, kung saan isa ang nakapag-uwi ng jackpot prize na aabot sa 37 million, 32,365 pesos and 47 centavos. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, John Abakiran. Science and Technology. Science and Technology. Para naman sa ating Science and Technology News, Digital Ledger para sa mga foreign-assisted project, inilunsad ng DPWH at Blockchain Council. Detalye ihatid ni Rosemay Miranda. Formal nang binuksan ng Department of Public Works and Highways o DPWH at Blockchain Council of the Philippines o BCP ang Integrity Chain Portal o isang blockchain-powered ledger para sa mga transaksyon, kontrata at pagpapatupad ng mga foreign-assisted infrastructure project ng pamahalaan. Sinabi ni Public Works Secretary Vince Dizon na makatutulong ito sa transparency portal na nagpapahintulot sa publiko na i-monitor at i-track ang mga proyekto ng ahensya. Ipinaliwanag pa ng DPWH chief na nagbibigay daan din ng blockchain-powered digital ledger na ma-validate ang mga funder at mga grupo ang kanilang mga proyekto. Ang blockchain ay tinukoy bilang isang digital database o ledger kung saan nag-iimbak ng datos o records sa isang network ng mga computer na transparent at hindi nagbabago, kaya naman hindi ito maaaring matamper. Noong Setyembre na nakaraang taon na lumagda ang DPWH at BCP ng isang kasunduan para bumuo ng integrity chain na layong baguhin ang pangangasiwa sa mga infrastruktura sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga tamper-proof record upang mapigilan ang katiwalian at ang pag-aalok ng real-time public dashboard na magtatrack sa mga gastos at progreso ng proyekto na nagpapahintulot sa publiko na magbigay ng kanilang feedback at iulat ang mga anomalya. Inihayag ni BCP Chairman Donald Dim na nag-ugat ang ideya ng paglikha ng Integrity Chain Portal mula sa flood control corruption scandal kung saan kapwa publiko at pribadong sektor ay humihiling ng transparency sa procurement at pagpapatupad ng mga proyekto ng pamahalaan. Manatiling may kaalaman sa agamang teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemay Miranda ng DWWW Shate 4 Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong Science and Technology News, Rosemay Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa ating pong lifestyle news, sa British Museum nakalikom ng mahigit 279 million pesos upang makuha ang isang Henry VIII heart pendant. Detalye po ihatid sa atin ni Mika Fajardo. Mika? Inihiyag ng British Museum na nakalikom ito ng 3.5 million euros o mahigit 279 million pesos upang mabili ang isang gold heart pendant na iniuugnay kay Henry VIII at sa kanyang unang asawang si Catherine ng Aragon. Ayon sa museo, ang pendant na kilala bilang Tudor heart ay ang tanging piraso ng alahas na katulad nito mula sa 24 na taong kasal ni Henry VIII kay Catherine ng Aragon. Sinabi ng British Museum na nakakuha ito ng pondo upang makuha ang Tudor heart pendant para sa permanenteng koleksyon nito at tiniyak na ito ipapakita sa publiko sa mga susunod na henerasyon. Makikita sa 24-karat gold pendant ang puti at pulang Tudor rose, isang simbolo ng dinastiya ni Henry na may kasamang pomegranate na siyang personal na sagisag naman ni Catherine. Mababasa sa isang banner sa ibaba ang toujours, ang Old French term para sa salitang always, habang nasa likod nito ang mga letrang H at K na pinaniniwala ang tumutukoy sa hari at kanyang unang asawa. Inilunsad ng British Museum ang fundraising campaign noong October 2025 upang mapanatili ang pendant sa permanent display nito at maiwasan itong makuha ng isang pribadong kolektor. Mahigit 45,000 katao ang nagbigay ng mga individual na donasyon sa fundraising na nagkakahalaga ng 380,000 euros o mahigit 30.3 million pesos, habang nagkaloob naman ang National Heritage Memorial Fund ng 1.7 million euros o mahigit 139 million pesos. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shate 4, Tourism Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia.
Para naman sa ating music trivia, ngayong petsa na ito ang ika-74 na kaarawan ng American keyboardist and singer-songwriter na si Michael McDonald. Si McDonald ay sinilang noong February 12, 1952 sa St. Louis, Missouri, USA. Bata pa lamang siya na magsimulang tumugtog sa isang banda sa kanilang lugar. Nakilala si McDonald sa kanyang distinctive at soulful voice na unang nadinig na maging backup vocalist siya ng American rock band na Steely Dan, hanggang sa maging lead vocalist na ng grupong Doobie Brothers noong 1970s na nagpasikat ng mga kantang You Belong to Me, Minute by Minute, It Keeps You Running, What a Fool Believes at Taking It to the Streets. Sa kanyang karera, nakapagpalabas ng 9 na solo studio album si McDonald. Si McDonald ang nasa likod ng mga awiting I Keep Forgetting Every Time You're Near at ng I Can't Let Go Now. Ilang mga duet songs din ni Michael McDonald ang sumikat, gaya ng This Is It kasama si Kenny Loggins, On My Own kasama si Patti LaBelle, at ang You Mo Be There kasama si James Ingram na nagbigay sa kanila ng Grammy Awards noong 1985 bilang Best R&B Performance by a Duo or Group with Vocals. Balitang kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, mga mag-aaral sa isang eskwelahan sa Taiwan, kailangan mo ng mag-rock wall climbing para makuha ang kanilang graduation certificate. Narito po ang balitang kakaiba, ihatid po sa atin ni Doc Justin. Good morning, Doc Justin. Yes, good morning mga kanyursid. Narito ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Sikat ang isang eskwelahan sa Taiwan dahil sa pag-challenge sa kanilang mga mag-aaral na magtatapos na sa high school na sumalang muna sa rock wall climbing para makuha ang kanilang graduation certificate. Ayon sa Ertoy Junior High School, ang pader na kailangang akyatin ng mga mag-aaral ay may taas na katumbas ng 5-story building. Layo na nila ng unique graduation requirement na ito na mas mapabuti ang focus, balance at physical coordination ng mga mag-aaral. Para makapasa sa wall climbing challenge, ang mga mag-aaral ay sumasailalim sa 6 na climbing lesson kada linggo. Ayun, talagang sabi nga nila, life is a challenge, no? Life is full of challenges, brother. So, kailangan maging masanay tayo sa lahat ng mga habon sa buhay. Ang importante, hindi tayo sumusoko hanggat kaya. Diba? Sabi nga nila, kailangan natin lumaban. Laban lang. Yan ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Ko si Doc Justin. Just out na ko. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, sa ating balitang kakaiba. Mga batang pinalakan ng sex bomb, palaban yan sa buhay. Hindi yan bumabawi, laban lang. Diba? Tama. Correct. Ayan, maraming salamat, Doc Justin, sa ating balitang kakaiba. Ito naman, Kenny, bago tayo magtapos sa ating balitaan, ibigay ko muna ang ating pong topic ngayong araw po ng Huwebes. Ang ating pong katanungan, may mali ba sa political dynasty? Ano po ba yung sa tingin ninyo mga mali na nakikita po ninyo sa pamamayagpag ng political dynasty sa ating bansa? Ang inyo pong mga opinion, maaari nyo pong ipadala sa ating text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Huwebes, February 12, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman po si Kenny Gacosta. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.